Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay natuyo na pala itong Christmas wreath na ginawa ko pa noong nakaraang buwan. Para gumanda ulit ito tingnan ay atin itong pininturahan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kinuha ko pala dito yung Christmas wreath na ginawa ko noong nakaraang buwan pa. Dahil sa 2 buwan na ito nakasabit sa aming bintana, kaya nagiba ng kulay nitong dahon ng niyog. Para bumalik ang kulay nitong ating ginawang Christmas wreath ay atin itong pipinturahan. Pero bago yon ay inaalis muna natin dito ang mga nakalagay na ribbon at plastic ng mga bulaklak para hindi ito malagyan ng pintura. At pang spray na pintura ang ating gagamitin dito. At ang ilalagay natin na pangkulay ay kulay green para sing kulay pa rin ang dahon ng niyog na hindi pa natuyo. At dito lang ako nag-spray sa likod ng aming bahay. Sinabit ko lang ito sa aming sampayan para masimulan ko na kagad itong kulayan. At napansin ko dito parang may kulang. Hindi pala nakatakip itong ilong kong maluwang. Habang nag-spray ako dito ay bigla namang kumalimlim itong kalangitan para magbabadya na namang umulan. Pero kahit ganon pa man ay patuloy pa rin tayo dito sa ating nasimulan. At dahil madali lang naman itong kulayan at maya maya ay malapit na din itong matapos pinturahan, ang in-spray ko na lang dito yung mga kasulok-sulukan. At sa wakas ay ito na ang kinalabasan, lalong kumintab at kulay berde ulit ang datingan. At para lalong gumanda ay nagdagdag tayo ng palamuti sa ating kinukulayang Christmas wreath. Gagawa tayo dito ng star mga kapugi na ilalagay natin sa gitna ng Christmas wreath para lalong gumanda ito at kakaiba ang disenyo. Ang ginamit kong dahon dito mga kapugi ay matured na para matagal ito malanta. Kung naku-curious kayo kung bakit marami akong alam sa paggawa ng iba't ibang mga bagay gamit ang dahon ng niyog, natututunan ko rin ito sa panonood ng mga video mga kapugi. Kailangan mo lang talaga dito ay mahaba ang iyong pasensya para matuto sa ganitong mga bagay. Kaso ang ginagawa ko din minsan ay ini-improve ko pa yung aking mga nalalaman. Yung tipong nagagaya ko na yung mga pinapanood ko pero lalo ko pang pinapaganda ito. Minsan nga kahit nagaya ko na ay hindi pa rin ako kontento, kaya paulit-ulit akong nag-eksperimento para masatisfy ko lang ang sarili ko. Ganito minsan ang ugali ko mga kapugi. Kapag naku-curious ako sa isang bagay, hindi ako titigil hanggat hindi talaga ako nagtatagumpay. At natapos ko na dito ang paggawa ko ng star mga kapugi. Nagputo lang ako ng maiksing stick dito at inilagay sa dulo nitong tali. Tinago ko lang ito sa loob ng star para hindi ito makita. At ganito na ang kinalabasan ng aking ginawa. Buti may ibang kulay na pintura itong aking bayaw, kaya akin na muna itong hiniram para makulayan ng kulay gray itong star. May konti pa naman itong laman kaya atin pa itong napapakinabangan. Tinakpan ko lang itong aking ilong na maluwang at nagsimula na ako dito mag-spray ng marahan. Habang binabalotan ko ito ng pintura ay unti-unti kong napansin ay maganda pala ang resulta. Sa sobrang tuwa sa aking nakita ay kinuha ko na kagad itong aking kamera at ito ang resulta sa pagkulay ko ng star mga kapugi. Sobrang ganda at kumikintab pa, kaya akin na muna itong ibinilad sa araw kasabay ng Christmas wreath na pininturahan na natin kanina. Pagkalipas ng kalahating oras ay atin naman kagad itong binalikan para kunin ito kagad sa sampayan dahil mabilis lang naman matuyo ito mga kapugi. At dinala ko na ito sa loob ng ating bahay para idikit yung mga palamuti sa kinulayan natin na Christmas wreath. Inuna ko na dito inilagay yung star at tinali ko lang dito at pantay sa sinasabitan na tali. Sunod naman itong ribbon sa ibaba, ginamitan ko lang ito ng stapler para ipandikit ito sa katawan ng Christmas wreath. Bawat kanto ay aking nilagyan para ito ay matibay. Sunod naman itong bulaklak na plastic, inilagay ko lang din ito dito banda sa itaas. Parang binalik ko lang sa pisto yung mga tinanggal ko kanina at akin naman ulit itong idinikit. Dinamihan ko na sa paglagay ng pang-ipit para malakas itong kumapit. At hindi pa ako natapos dito sa pagpaganda ng Christmas wreath dahil maglalagay pa tayo dito ng makulay na ilaw na maliliit. Nang subukan na ito ilawan ay tuwang-tuwa naman itong batang paslit. At inumpisan ko na itong idinikit sa Christmas wreath. Dahan-dahan lang natin itong inilagay para hindi maputol itong wire. Sa mga nagtatanong kung saan ko ito nabili yung mga ilaw na mga maliliit, sa Shopee lang namin ito nabili mga kapugi. Magdagdag na lang kayo ng battery para kapag malubat man ay meron kayong pangreserba. At natapos na ako dito sa paglagay ng ilaw mga kapugi. Yung Christmas wreath na ginawa ko nakarambuan at natuyo na ay ginawan ko lang ng paraan. Ngayon ulit ay napapakinabangan ko na. Optional lang naman ito mga kapugi kung lagyan na ng pintura o hindi. Nagbigay lang ako ng idea kung paano gandahin ulit at ito ko lang inilagay sa pintuan ng aking biyanan. So hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Wawi Gonzales, kay Emilita Lotranya Dinyo, watching from Santa Rosa, Laguna, Barangay Kaingin, Southville 4, kay Lucita Salitasal, Cagalitan, watching from Muntinlupa City, kay James Pontevedra, watching from Manila, kay Alex Ace Botche, watching from Binondo, Manila, kay Emalin Amaro, watching from Igang Masbate, kay Ginia Masida, watching from Ibarra, Maasin City, kay Nate Liorca, watching from Indang, Cavite, kay Dolsora Gilua, watching from Bulacan, kay Mariko Magma Miyagi, watching
from Okinawa, Japan. Kay Jenny Prayer sa mga OFW dyan sa Brunei. FIB Family Admins and Members. Kay Toy TV watching from Camarines Sur. Kay Christina Macaraig Biato watching from Cabuyao, Laguna. At kay Jane Bravo watching from Bohol. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.